Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, ako muli si Aidan Renales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At yung aray pag-uusapan natin ay The Humble King o Final Week. At ang ating mga verse ay sa Matthew chapter 21. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw mga kapatid, "See your king comes to you, gentle and riding on a monkey." Ito ay sa Matthew chapter 21 verse 5. Sa Matthew chapter 21 mga kapatid, nakikita natin na ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay kilala bilang triumphal entry. Pero kakaiba ang kaeksenang ito. Kung hari siya, ay bakit hindi siya nakasakay sa kabayo? Bakit hindi siya engrande, walang army, at walang display of power? Sa halip ay pumasok siya na nakasakay sa isang donkey, isang simple, humble at tahimik. Sa panahon ngayon mga kapatid, ang isang hari na nakasakay sa kabayo ay isang simbolo ng digmaan at kapangyarihan. Pero ang hari na nakasakay sa donkey ay nagsisimbolo sa kapayapaan. Pinapakita ni Jesus mga kapatid, ang kaharian niya ay hindi tulad ng inaasahan ng mundo. Gusto ng mga tao noon ng isang malakas na hari, yung magliligtas sa kanila sa oppression o parang pagpakabilanggo nila laban sa mga Romano. Kaya sumigaw sila ng mga hosana at pinaparangalan siya. Pero ang hindi nila alam, ang tunay na misyon ni Jesus ay hindi political, kundi spiritual. Hindi siya dumating para maghari ng trono ng lupa, kundi para maghari sa puso ng tao. Ito rin tayo minsan mga kapatid. Mayroon tayong mga expectations na kung paano dapat kumilos ang Diyos sa mga buhay natin. Gusto natin ng mga instant solutions, power, at visible na results. Pero kadalasan ang paraan ng Diyos ay napakasimple lamang, tahimik, at humble. Ang humility ni Jesus ay isang reminder sa atin na ang tunay na greatness ay hindi nasusukat sa power o status, kundi sa pagpapakumbaba at pagsunod natin sa Diyos. Kahit siya ay hari mga kapatid, pinili niya magpakumbaba. Pinili niya maglingkod at sa huli, pinili niya mag-sacrifice para sa sarili atin. Ang tanong dito mga kapatid, paano tayo tumutugod sa ganitong klaseng hari? Tatanggap ba natin siya bilang hari ng buhay natin? O gusto lang natin siya kapag may kailangan tayo? Ang pagiging follower ni Jesus ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng blessings, kundi sa pagsunod sa Kanya. Even in humility, sa huli, ang tunay na hari ay hindi yung malakas sa paningin ng mundo, kundi yung kayang mapagkumbaba para sa iba o para sa kabubuti ng kanyang bayan. Kaya mga kapatid, tinatanggap ba natin si Jesus bilang hari ng buong buhay natin? O bahagi lamang ng ating kawenyen? Mga kapatid, sundin na si Jesus natin sa kanyang example ng humility. Piliin na magpakumbaba, maglingkod, at ilagay ang Diyos sa sentro ng buhay natin araw-araw. At hindi natin kakalimutan na si Jesus ay nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kabubuti ng ating mundo. At ito nagkatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.